So ayun o, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back again sa ating channel. And ito yung part 2 ng video natin na Samsung Curve TV, no, and kabilaan yung problema. So ito, na troubleshoot na natin, buti na lang at nagawa pa natin ng paraan. Akala ko na kasi na hindi na kaya sa repair kasi kabilaan yung kanyang problema, kabilaan ng panel. So ngayon troubleshoot natin siya, and buti na lang at natsambahan natin, nagawa pa natin ng paraan, no. So ito po yung testing natin para makita nyo, kasi tapos na natin itong troubleshoot. So wait lang saglit. Plug in natin, no. Yun, tapos naka-automatic on na to. Angat natin. Tingnan natin kung makaka-display siya. Ayun, no. Tingnan nyo. Naka-display pa yung unit natin, no. So buti at natsambahan natin. Kahit kabilaan yung problema, nagawa pa rin natin ng paraan. So wait, nawala. Ayun. So labas yung kanyang display no signal. So itong problema na parang may bilog-bilog na kulay puti dyan, yun yung kanyang glass diffuser kasi nangalaglag sa tagal na zero ng unit. Maglulose yung kanyang, ang tawag doon, parang glue na ginagamit na pandikit sa kanyang glass diffuser. Nalaglag yan yung sakit ng mga ganitong model, lalo na sa mga Samsung. So itong problema na to, nakita na natin to dati nung hindi pa natin to ginalaw, kasi nabubukas naman tong screen nito nabubukas yung kanyang backlight, pero wala nga siyang picture, tapos auto on and off siya, protect. So andyan na lang problema na yan, yung mga diffuser na nalaglag dyan. So ang ginawa natin is troubleshoot muna natin yung kanyang no display, yung kanyang auto protect or auto shut off na problema, no, bago natin kung sakaling di man natin to nagawa ng paraan, hindi natin tatrabuhin yung ganyan. Pero ngayon nagawa natin ng paraan, napadisplay natin ulit yung unit, o saka na lang yan natin tatrabuhin or gagawin yung kanyang mga diffuser na nangalaglag dyan. So ididikit lang natin yan ulit, kasi yung kanyang backlight wala namang problema. Medyo malaki kasi yung gastos kapag papalitan natin yung backlight, tapos yung kanyang diffuser lang yung problema, no. So pwede naman natin yan idikit ulit, gamit lang tayo ng yung transparent na glue. Pwede natin idikit yan. Medyo matrabaho siya, pero mas less naman yung gastos ni customer, no. Ayan. So ngayon nagawa natin ang paraan, napadisplay natin. Gagawin natin yung kanyang problema na bilog-bilog na kulay puti, no, sa kanyang screen, kasi diffuser yan sa kanyang backlight, nangalaglag sa kanyang bulb. So sasabihin ko ngayon kung paano natin to tinubos ito, ano yung ginawa natin. Kasi ito, hindi to madali, kasi kabila nga yung problema. So, ito yan. Bunutin ko lang. Wait. So, ayan, continue tayo, no? Bale, ang problema nito, kabilaan, di ba? Kasi binlock po natin yung kanyang clock. Both side, normal, hindi na po siya nagpo-protect, no? Hindi na po siya nag-auto shut off. So, ngayon, ginawa natin, try muna natin i-block. Nag-block pa tayo yung clock signal dito sa side na to. Ito po yung blocking natin, no? Bakit ka nagkita? Wala ka namang internet connection. Ayan. So yung blocking natin dito, tingnan nyo. Ayan. 8 pin po yung blocking, 8 pins yung blocking natin. Trines po natin yan. Then ito po yung linya ng ating mga CKB lines. Ayan, mula dito sa may, wait, baliktarin natin yun. Ito. Mula dito sa may kilid na to, yung maliit na linya na yan. Ayan. Magbilang ka ng 8 pins. Yan yung CKB lines natin. CKB1, CKB4 hanggang CKB1 hanggang CKB4 at saka pares niya. So 8 pins po yan. So ito po yung kanyang level dito. Ayan, o. Ayan. Tapos sinag po natin yan. Ito po yung kanyang mga linya. Ayan yung mga kinuskus natin na bilog-bilog na test point dyan. So connecta yan dito sa kanyang ribbon. Ayan. Ito yung kanyang linya. Mura dito sa may gilid na to. Ayan. 8 pins. Pinlock natin. Then sa kabila naman, ito yung blocking natin sa may kabilang side. Hindi po natin pinlock yung kanyang CKB lines, kasi alam nyo naman kapag binlock natin yung CKB lines, siyempre wala na tayong makikitang display, hindi na makapag-display yung unit natin kasi wala na nakapasok. Buti na lang at sa side na to,
okay yung kanyang CKV line sa side na to, sa may left side natin kasi nakatalikod eh. Okay yung kanyang CKV lines. Ang problema ng linya dito sa may side na to, buti na lang yung mga linya na nagkakaroon ng problema is yung linya ng ito. Wait. BCST, BSS, BOP, STB at yung kanyang ESG monitor at saka BCS2, yun yung kanyang problema. Hindi po siya nagkakasunod-sunod. Pero pag dito na nagkasunod-sunod na po yan yung linya dito. Yan, dito naman sa kabilang side. Ito dito, ito yan naman yung CKB niya, 8 pin CKB. So dito yung block natin is 6 pins. Mula naman dito sa may maliit na linya, mula sa may malaking linya na ito. Ito. Magbilang ka lang 6 pins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung block natin ng tape. Kita nyo ba yung tape natin? Transparent kasi yung tape natin ito. Kaya hindi siya nagkita. Yan dito na. Diba? Kita nyo? Laro na diba yung tape natin. 6 pins pa yung blocking natin dito. And yung mga linya na yon, yun yung ito. Dito sa may level natin. And BSS, BOP, BCST, STB, BC monitor, saka BS, yung kanyang BCS2 and BCS1. Ayun. So, buti na lang, nung may block natin yung side dito, yung 6 pins, yung mga linya na STB at saka BCS1, BCST, ay nag-normal. Yun, nakita nyo naman kanina, tinest natin nag-normal, nakapag-display po siya. Dito, block natin yung CKB line sa side na to. Dito naman, yung linya ng BCST, STB. At yung iba pang tares na mga supply. So, ngayon, babalik ko lang to. Kailangan natin dalawang kamay. Tapos titingnan natin yung kanyang screen. May nakita kasi akong fine lines eh. Try natin, baka malinis natin yung fine lines na nakita natin dito sa my side na to. Kasi dito tayo nag-block ng mga CKV lines. So hinanda ko na yung linya ng ating CKV lines. Yan. Pagdugtungin po natin yung linya na yan. 8 linya po yan, 8 pins. Pagdudugtungin po natin yan, tapos kukonect natin sa my ground. Titingnan natin kung papakinis pa natin yung kanyang fine lines. So, babalik ko lang to, tapos gagawin natin yung mga pinagsasabi natin. So, tingnan dito yung mga paps, kung mapapansin nyo, kunti lang naman yung kanyang fine lines eh. Kung ako lang, pwede na. Pero, try lang natin, baka mapakinis pa natin yung kanyang fine lines. Kita nyo ba? Hindi na kasi masyadong visible sa may camera eh. Sa mata ko lang nakita yan. Kita nyo ba yung fine lines niya? So hindi po siya pino, no? Sa makabila, kunti lang. Dito talaga medyo visible siya ng mata, pero kung mayari yung titingin nito, pwede na to eh. So ang gagawin natin, try lang natin na eto, pagdudugtungin natin yung kanya mga CKB lines, tapos short natin sa my ground. Tingnan natin kung mapapakinis ba natin yung kanya mga yung kanyang fine lines, no? So ayan, gagamitin natin ng magnetic wire para may dugtong natin, no? So dito mga paps, tingnan nyo. Ayan, kuminis na po, bumalik normal na po, back to normal na po yung kanyang linearity, no? Wala na po yung kanyang visible, yung kunting fine lines niya na nakikita natin kanina sa kikita sa ating mata. Ayan, siguro nakikita ng camera konti yung kanina tinest natin. So ngayon, makinis na po yung ating screen, no? Ayan, back to normal na siya, wala na po siyang kahit kunting fine lines. So smooth na po yung screen natin. Kita nyo ba? Ayan, no? Pinong-pino na siya. So ang ginawa natin, yun nga yung sinabi ko kanina. Ginawa natin is ito. Ayan. Ayan. Pinagdudugtong po natin yung kanya mga ayan, CKV lines din. Gumamit po tayo ng 1K resistor to ground. So ito na po yung setup natin, ayan. So 8 linya, 8 pins po yan kasi CKV1 hanggang CKV4 at pares niya. So 8 linya po yun. Pinagdudugtong natin. Then gumamit tayo ng 1K resistor to ground. Ayan. So hindi po tayo pwedeng mag setup ng ganito kung hindi po naka-block yung source. Dapat naka-block talaga yung source. So yung source na block natin is dito tayo kumuha sa may ribbon niya para malayo siya dun sa may source mismo talaga, no? So pwede rin dito, pero mas maganda na dito kasi mas malayo siya sa may source. So naka-block dito, tapos
pinaduluto natin yung kanya mga CQB line sa side na to. Yun. So ito yung setup natin, no? And then tingnan natin kung normal pa ba. So bumalik na siya sa ano. And ititest lang natin to. Hindi, gagawin ko pala yung dito, yung kanyang diffuser, didikit natin ulit, no? So dito natin ipapakita yon para hindi na mahaba yung video natin. So ngayon, ito lang. Kasi ito yung importante. Troubleshoot pa natin yung kabilang problema, no? Ayan. So hanggang dito lang yung video natin, mga paps. Maraming salamat sa mga tiyagang nanonood, no? May God with us always. It is your service, Ryan Grosete. See you in our next video. Bye-bye.